Sabi ni Master, kulang pa raw ang galing mo, pero ang galing mo namang lumipad. Siyempre naman. Hi. Hi. Tatay, nabangga natin ang gusali. Magkano kayang babayaran? Humanap tayo ang pagkakataon para makalayo. Tumigil. Sino ba kayo? Stocks lang pala na bumaba, yan ang pinunta ko rito. Basta kalkulahin ko lang, kayang-kaya kong ayusin yan. Tama hindi magaling sa laban si tatay, pero ang panghuhula niya, ang pinakamahusay sa buong mundo. Weihai International, Tomas. Paano nangyari yan? Malapit nang mag-limit down yung stock nila. Damas nga. Kakapaglabas lang ng Weihai International na malaking anunsyo, kaya nagagawa ng lahat sa pagbili. Ano? Anong nangyayari dito? Punji Technology, Tomas. Two-way information, Tomas. Tomas na lahat. Wow, bakit tumas na naman? Bilisan, bumili na agad. Baliw ka ba? Maniniwala ka talaga sa mga sinasabi ng lalaking yan. Ma'am Shin. Tumas talaga lahat. Ano? Sa pagkakataong ito, hindi lang natin nabawi ang mga dating pagkalugi, kundi kumita pa tayo ng malaki. Nasaan sila? Tahimik silang nakatakas. Magpadala agad ng tao para hanapin sila. 10 milyong pabuya. Yuching. May nakilala akong dalawang manting tagapagligtas ngayon. Tinulungan nila akong malutas ang krisis ang kumpanya. Balak kong ampunin yung maliit na babae. Bilang apo para may makasama ka rin. Mag-ingat ka, huwag kang maguwing kung sino-sino. At saka, may tiyan-tiyan naman ako. 6 na taon nang nawawala si Tian Tian. Hindi natin alam kung buhay pa o patay. At saka, sa tingin ko, talagang may kakayahan yung dalawang manting tagapagligtas na yan. Baka matulungan ka pa nilang pagalingin ang mga mata mo. Hayaan na lang sila. Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap ng mga bihasang doktor. Nabalitaan ko na sa Qingyun Mountain may isang mahiwagang magama. Ang isa ay bihasa sa panghula, ang isa naman sa mahika. Sobrang husay nila pero hindi sila basta-basta nakikita. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Huwag kang mag-alala. Maging yung mag-ama o si Tian Tian. Mahahanap mo rin sila. Tiyan-tiyan. Tiyak na hanapin ka ni Mommy. Ito ang jade pendant na naiwan ninyo sa bundok. Kunin ninyo. Hanapin na ninyo ang nanay ni Tian Tian. Tian-tian, hindi naman tayo hinabol, di ba? Ang bilis nating tumakbo. Mas mabilis pa sa kuneho. Paano nila tayo mahahabol? Usapan na natin. Tawagan natin ang isa't isa sa gusto natin.
Tawag kitang tatay, tawag mo naman akong Shiji. Kung makalimutan mo ulit, may parusa kang makakamtan. Opo, Shiji. Nagugutom na ako. Hey, 3 piso lang, hindi pa makabili ang tinapay. Paano tayo makapagmamalimos para maibalik ang gintong imahe ng ating ninuno? Sa namayaman ng nanay ko. O tatay, hulaan mo nga kung nasaan ang nanay ni Tian. Baka mayaman pa yon. Gusto ko nga, pero alam mo naman, sa profession na ito, bawal manghula para sa sariling pamilya. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita natin yung may hawak ng isa pang jade pendant, mahahanap na natin ang nanay mo. Tatay, alam ko na kung paano kumita ang pera. Miss, napansin ko po na parang mahina ang katawan ninyo at may maitim sa ilalim ng mata ninyo. Delikado na ang kalagayan ninyo. Ikaw, may malalaki kang boobs. Bastos. Bakit ka nananakit? Are. Aray. Hindi ka nakikinig sa payo ng mabuti. Kaya ka napahamak. Lolo. Lolo, may mga kaway ka ba? Pwede kitang alukin ng serbisyong pamalit sa suntukan. Kung hindi ko sila mabubagbog nang nakakalat ang mga ngipin, walang bayad. 10 libre pa ang isa. Baliw. Tigil. Ladrillo sa ulo. Ayaw. Sibat sa lalamunan. Ayaw pa rin. Pato sa dibdib. Baliw. Dalawang baliw. Bakit ka tumatawa? Anong pakialam mo? Sa nakikita ko, may timang nomo, may derating kang kapahamakan. Baliw ka ba? Baliw. Pare, okay ka lang. Tama nga ang hula mo, kuya. Tatay, meron na tayong kita. Mahirap ang buhay. Nagpapatanghal sa kalsada. Kaming magama. Ang isa, dalubhasa sa panguhula. Ang isa naman, sobrang lakas sa laban. Sinong mag-aakalang mamamatay tayo sa gutom sa kalsada? Huwag kang mag-alala, tatay, protektahan kita. Siya nga. Sa wakas, nakita ko na kayong dalawang manting tagapagligtas. Yung stock na ni-recommend mo, malaki ang kita ko doon. Sa pagkakataong ito, talagang pumunta ako para gantihan kayo.
Yung magamang yan, ang bilis nilang nakakuha ng limas. Sage, tuloy lang. Sikapin ninyong may balik agad ang gintong imahe. Masyadong hindi patas ang master natin. Tatay, magugutom na naman ba tayo? Kung gusto mong kumain, hindi yan mahirap. Bakit kaunti lang ang kinakain mo? Wala lang akong gana ngayon. Hindi mo maubos. Okay lang. May maglilikpit naman. Naubos lahat. Kami ni tatay sobra ba ang daming kinakain namin? Hindi naman. Ang malakas kumain, biyaya. Oh, nga pala. Mahal na mahal ka ni Lola. Gusto kitang gawing apo na ampon. Ano sa tingin mo? Apo na ampon. Totoo ba yan? Simpre totu. Hindi ba lagi mong gusto ang mayamang nanay? Napakagandang pagkakataon to. Sijna, umuo ka na. Hayag ako. Aking Sinta. Mula ngayon, ikaw na ang minamahal kong apo. Lola, Pero nag-alala ako. Baka hindi pumayag ang anak ko. Alam ko na. Pag nakita mo siya, yumakap ka agad at tawagin mong mommy. O naman, ang cute mo kasi pag nag-puppy eyes ka. Tiyak napapayag yan. Ma, nandito po kayo. Sino ba to? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Dali, puntahan mo na. Mommy, Si Tian-Tian talagang kawili-wili. O siya nga pala, may nakasundo akong mga matandang kaibigan. Para magpa-beauty, makakilala mo na kayo. Hey, Ma. Hoy, hindi ako ang mommy mo. Pero sabi nga ni Lola, Wala akong pakialam kung paano niyo niloko si Mom. Pero hindi ako basta-basta maloloko. Salamat. walang anuman. Tatay bulag pala si Mommy. Ma'am Shen, pasensya na po, bata pa kasi, hindi pa marunong. Walang problema. Alam ng buong kumpanya ang tungkol sa mata ko dahil sa isang kakaibang sakit. Kaya nabulag ako. Kakaibang sakit. Walang sakit ang mga mata ni Mommy. Dahil lang sa sumpa kaya siya nabulag. Napakalakas ng sumpa, malinaw na may taong sadyang gumawa nito. Sino kaya ang may gawa? Bakit hindi ko mahulaan? Puro kalokohan.
Ma'am Shen, nahanap na po namin yung magamang doktor na hinahanap ninyo. Magamang doktor? Nahanap niyo na talaga sila, may pagasa na ang sakit ko. Maliit na bagay lang yan. Tutulungan ka naming gumaling. Tiyak na gagaling ka agad. Ito ba yung sinulid na pang-diagnose? Kahanga-hanga nga kayo. Maliit na bagay lang, hindi kailangan ng puri. Ang sakit ni Ma'am Shen ay barado lang ang ugat. Sa mga mata, 3 tusok lang gagaling agad. Ano ba yung pinagsasabi niyang kalokohan? Puro kalokohan talaga. Kung ganyan sila gumamot, tiyak na may masamang mangyayari. Xiaoyan, Huwag mong hawakan ang mommy ko. pesteng bata ka saan ka galing? Kapag naantala ang gamutan, kaya mo bang panagutan? Sila ang mga banal na imbitado kumula sa Qingyun Temple. Bakit ninyo hinahadlangan? Ayaw niyo bang gumaling ang mata ni Ma'am Shen? Qingyun Temple? Tatay, hindi ba sa atin yung templo na yan? Kailan pa nagkaroon ng ganyang tao sa templo natin? Baka peke sila. Ma'am Shen, makinig po kayo sa akin. Xiao Jiao palabasin sila. Pero, Pinalayas na nga, nandito pa rin. Marami na akong nakita ang walang hiya, pero kayo ang pinakawalang hiya. idi alis na kami. Tara, alis na tayo. Tatay, hindi tayo pwedeng umalis. Pero tingnan mo sila ganyan na ganyan ang ugali. Yung dalawang yon ay mga manloloko. Pero kung hindi natin tutulungan si Mommy sa kanilang paggamot, tiyak na may malaking problema. Kung ganyan, tama ka nga at saka sobrang bait sa atin ni Lola Jing. Tama, hindi natin pwedeng pabayaan. Bakit kayo bumalik? Mukhang hindi kayo nakaskan ng pera, no? Xiao Jiao. Sumulakan si Kay 1,000,000. Kunin niyo na yan at umalis na kayo. Ay, sa 1,000,000 alis na ako. Tatay, Hindi po namin kailangan ng pera. Ayaw po namin ng pera. Ano, gusto ninyong matuto sa amin? Haha, siege panoorin ninyo. Ang galing aming Qingyun Temple. Xiaoyan, ay wag kapag itinusok ang karayom, tiyak na masama ang mangyayari. Sira na. Sira na. anong nangyari? Isang tusok, tatakda ang kapalaran. 2 tusok, kukunin ang kaluluwa. 3 tusok, garantisadong gagaling. Talaga ang galing, bilisan niyo para makakita na agad si Mommy. Makikita ka na niya tiyan-tiyan. Panoorin ninyo to. Tigil! Anong tuhol-tuhol kayo? 3 tusok lang, gagaling na si Ma'am Shen. Anong nangyayari? Oo nga, bakit nangyari to? Bakit hindi mo alam? Ikaw ang inimbita kong banal mula sa Qingyun Mountain. Kayo, Peke ako, gusto ko lang kumita ang pera. ano? Wala na. Ma'am Shen, Sa langit, ang araw, buwan at mga bituin, bawat anyo ay may kanya-kanyang dilim. Dune, ang lahat ay nagmula sa isang pinagmulan. Nasa 5 elemento ang sagot. 1 pulgada mula sa dibdib pababa. Ganyan, ayos na, ayos na. Nakakakita ako. Ma'am Shen, kamusta kayo? Ano ba talaga ang inasahan ko? Sa mga nakaraang taon, ang daming mahusay na doktor na hindi nakapagpagaling ng mata ko. Paano naman magagaling ng ganito kadali? Mommy, huwag magalala. Kanina lang muntik ko ng mapagaling ang mga mata mo. Tama, kung naalis lang ang masamang sumpa, gagaling na agad siya. Pero, ginulo nila ang paggamot mula pa sa simula. Hey, mali kami, gusto lang namin kumita ng pera, pasensya na. Kalokohan, nanggaganso kayo sa harap ng Junhao Group, mga gwardiya. Hilahin niyo na silang dalawa.
Kanina maraming salamat sa inyo. Ma'am Shen, pero dapat po... Xiao Jiao, may dokumento akong kailangan kunin mo. Ma'am Shen, ang sakit po ninyo ay may kinalaman sa masamang bitag na inilagay sa opisina na ito. Oh! Ang makapaglagay ng ganitong masamang bitag dito ay tiyak na isa sa mga tao sa paligid ninyo. Maaring si Xiao Zhao, hindi nga. Hindi mo alam ang nasa loob ng tao. Ma'am Shen, nagpapalala lang po kami. Mamatay na kayong lahat. Wala naman siyang dahilan para saktan ako. Ang tanging may galit sa akin, baka si Shen yan. Ang nasalikod nito, kailangang hanapin ng maingat. Sa ngayon, ang pinaka-importante ay sirain agad ang lahat ng masamang bitag sa gusali. Sa paghahanap ng dragon, sundan ang mga bundok. Bawat liko ay may hadlang. Sundan mo ako. Ang huling mata ng masamang bitag malaman na nasa loob. Natuklasan na ba tayo? Mula pa lang, minamatiyagan na pala tayo. Isa dalubhasa sa makalangit na panghula. Isa dalubhasa sa Kimendunjia. Ayon sa tsismi sa mundo ng mga mandirigma. Ang magamang taga Kingyun Mountain, kayo nga, di ba? Kung kilala ninyo kami, sumuko na kayo ngayon din. Sumuko na kayo. Bitawan niyo ang tatay ko. Saan ba galing ang batang ito? Umuwi ka na lang at kumain ng candy. Apo ko. Ayos ka lang ba? Panong ilang saglit akong nawala, ganyan ka na. Ayos lang ako. Anong nangyari? Dahil nalaman ninyo, sabay-sabay kayong mamamatay. Bawal niyong apihin ang nanay ko, tatay ko at lola ko. Apo ko. Huwag ate, hindi mo siya kayang talunin. Ikaw pang batang hamak. Langit at lupa, dilim at liwanag. Mga demonyo at multo. Tutulungan kita. Eight. Poprotektahan ko si nanay at tatay. Eight. Bilis, tumawag ng ambulansya. Wala namang malala sa bata. Kailangan lang magpahinga. Gising ka na. Gising ka na. Ayaw mo akong kilalanin. Ang mabait kong apo, ayaw ka ring kilalanin bilang nanay. Kung hindi dahil sa mag-amang iyon na nagbuwis ng buhay para sa atin, ikaw at itong matandang ito, ay malamang naiwan na roon. Natatakot lang po ako na baka maloko kayo dati. Ngayon, alam mo na bang mali ka? Apo, ang nanay mo. Dati, mali ang nanay mo. Humihingi ng tawad ang nanay mo. Hindi kita sinisisi, nanay. Kung hindi si nanay ang sisihin, Miss Sino, ang lola mo ba? Hindi pa. Nagbibiro lang ako sa inyo. Simula nang dumating kayong dalawa sa bahay natin, dumami na ang tawanan at saya. Siya nga pala. Hindi ba kayo magama? Bakit ate ang tawag mo sa kanya? Simple lang yan, kasi kanya-kanya kami ng tawagan. Isasekta ko ang ating tatay ko. Oo nga, 80-80.
Siya nga pala, kailangan pa rin nating mag-ingat sa matandang mga na iyon. Tiyak na hindi siya titigil. Master, Kumusta, Master? Napatay mo na ba yung manting demonyo? Napatay mo na ba yung manting demonyo? Kaya mo pang itanong yan, may dalawang walang kapantay na mandirigma sa tabi nila. Hindi mo ba alam, muntik na nga akong hindi makabalik. Kung ganon, muling nakatakas ang manting demonyo. Pest! Ah! Master, wala na bang ibang parang ngayon? Sa pagkakalam ko, may magaganap na charity auction. Maraming kayamanan ang lalabas doon. Kabilang doon ang isang bagay na tinatawag na Dragon Eye Divine Pearl, isang paraan ng pagpapalakas ng kapangyarihan. Kailangan mong makuha para sa akin ang kayamanang iyon. Kapag nakuha ko na, magiging ganap na ang kapangyarihan ko. Wala nang makakatalo sa akin. Sitch, pupunta na ako. Huwag kang magalala, ako na ang bahala. Yung matandang monghe, kapag naglakas loob na bumalik, sasapakin ko na lang siya. Napakabait na bata. Mami, kung makikita mo lang ako. Huwag kang mag-alala, Mami. Malapit ko nang gamutin ang mga mata mo. Talaga. May paraan ba talaga ang apo kong ito? may plano na kami. Ang kulang na lang ay mga bihirang sangkap at kayamanan. President Jiang, magsisimula na ang charity auction. Siya nga pala. Narinig ko sa auction na yon, may kayaman ng tinatawag na Dragon Eye Divine Pearl. Sinasabing pampataboy ito ng masasamang espiritu at proteksyon sa tahanan. Charity auction? Oh, bakit? Kung tama ang kalkula ko, naroon ang kayamanang kailangan natin. Talaga, ayos, sakto, sabay na lang kayong pumunta. Balita ko si Shen Yuqing, CEO ng Junhao Group ay nabuntis noon bago pa'y kasalat may anak na babae. Itong lalaki at batang ito, hindi kaya ng lalaking kabit niya at ang anak nila. Hoy, posible nga. Yuqing, alam kong gusto mo ng lalaki, pero hindi ko akalain. Hindi ka na pala mapili. Mukhang sobra ka nang nagugutom. Ako, ikaw. Shenyan, huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Kung apihin mo pa si Mami, may babagsak sa'yo. Manting demonyo, sisabihan mo. Shenyan, bilang CEO ng Junhao Group, inidos ko sa iyo. Kung ayaw mong palayasin kita, umayos ka. Kapag nakuha ko na ang Dragon Eye Divine Pearl, ipapagawa ko kay Master Shiming ang isang ritual. Tiyak na mawawala ang buhay mo. Mami, nakakaramdam akong masamang aura sa kanya. Katulad kay Master Shiming, sa pagitan nilang dalawa, tiyak na may connection sila. Siege mga panauhin, dahil narito na kayong lahat, ang ating auction ay magsisimula na. Naniniwala akong marami sa inyo ngayon ay para sa Dragon Eye Divine Pearl. Siyempre, bukod sa Dragon Eye Divine Pearl, may iba pa kami. Mahiwagang kayamanan na lalabas, kaya hinihiling ko sa inyong lahat, maging masigla sa pagbid. Ang lahat ng makukolekta nating pondo ay mapupunta sa charity. Ngayon, tawagin natin ang pinakahihintay nating Dragon Eye Divine Pearl. Magia panauhin, ito ang Dragon Eye Divine Pearl. Sinasabing isinilang ito noong panahon. Nakapag-ipon ito ng esensya ng langit, lupa, araw at buwan, sagana sa espiritual na enerhiya. Kapag inilagay sa bahay, nagbibigay ito ng proteksyon at tinataboy ang masama. May walang katapusang pakinabang. Ang panimulang bid ay 100 milyon. Nagbid akong 110 milyon. Ito ba ang kayamanang sinasabi ni Mommy? Nagbid ako ng 120 milyon. Nagbid ako ng 200 milyon. Doble agad, ang lakas ng loob. Hindi nakapagtaka, CEO ng Junhao Group talagang mapagbigay. 210 milyon. 3 milyon. Ikaw? Sabihin mo nga, isang babaeng bulag na walang nakikita. Bakit mo bibilhin yan? Anong silbi sa'yo? Ipabaya mo na lang sa akin yan. Kapag nagkataon,
Ibilhan na lang kita ng bolang marmol sa murang tindahan. Hindi ba pareho lang? Kahit bulag ang mata ko, malinaw ang isip ko. Hindi katulad ng iba, kahit may paningin, marumi naman ang puso. Ang Dragonite Divine Pearl na ito. Ang perlas na ito. Peking-peke. President Shen, huwag niyo nang bilhin ang perlas na ito. Bakit? Peking-peke ang Dragonite Divine Pearl. Ang enerhiyang nilalabas nito. Gawa-gawa lang tao, hindi totoo. Bukod sa walang sibi sa bahay, makaka-apekto pa ito sa swerte ng tao. Ganon kalala. Hatlong dan at 10 milyon. Ayoko na. Pinsan sa auction, kung sino ang may mas malaking bid, siya ang panalo. Hindi makakapagpatalo ang daldan. Mami, panorin mo, ako na ang bahala sa kanya. Hoy, matandang babay. Sino? Matandang babae. Pasensya na, parang ganun kasi itsura mo. Ang punto, tuwing magtataas kang bid. Maliit lang ang dinadagdag mo. Wala ka bang pera? Kung wala, huwag magpanggap na mayaman. Kapag nakuha ni Mommy yan, pwede ka namang pumunta sa bahay namin para tingnan. Sinong nagsabing wala akong pera? Nagbibigay lang ako ng konsiderasyon dahil magkamag-anak tayo. Pero dahil ayaw ninyong tumanggap ang kabutihan, huwag ninyo akong sisihin kapag naging masama na ako. Hindi ako naniniwala. Tama ang aming si Yuching ay CEO ng Junhao Group. Ang daming ang pera nila. Hindi mo boss. Ikaw puro peke ang suot mo. Pwede bang ikumpara kay Yuching? Peking lahat ng suot niya. Hindi ko akalaing ganon siya. Sinong sinasabi mong nakapeke? Ang suot kong ito. Lahat ay original na galing ibang bansa. At talaga, hindi ako naniniwala. Tama kung kaya mo, pera ang pag-usapan. 350 milyon. 400 milyon. 500 milyon. Matandang babay, wala ka bang pera? Gusto mo bang pautangin ka ni mommy ko? Sinong nagsabing wala akong pera? 600 milyon. 700 milyon. Nagbid ako ng 1 bilyon. Sitch, sa'yo na. Hindi ka na magtatas. Dahil gustong-gusto mo yan, matandang babae, hindi namin ito kukunin sa iyo. Tama, ginagalang namin ang matatanda at inalagaan ng mga bata. Kaya! May mas mataas pa bang bid? 1 bilyon, 1 beses. 1 bilyon, 2 beses. 1 bilyon, 3 beses. Sold, pati natin si Miss Shen sa pagkuha sa halagang 1 bilyon. Hinging Dragonite Divine Pearl. Niloko niyo. Ako. Hindi kasi talagang gusto mo kaya pinagbigyan ka namin. Matandang babay, wala ka bang pambayad? Ayaw mo nang magbayad. Hindi kaya sinadya mo lang itaas ang bid kanina. Kung ganon, malisyosong pagbid ang tawag diyan. Impossible. Dito talaga ako sa Dragonite Divine Pearl. Kayong dalawa, maghintay kayo. Shenyan, kasama ko sila. Hanggat nandito ako, hindi kita hayaang magsalita ng ganyan. Ikaw naman, wala ka lang na walang nakikita. Makikita mo rin. Ngayon, palakpakan natin si Miss Shen para umakyat sa entablado. Tian, ikaw ang gumawa niyan, di ba? Kasi napi niya si mommy. Akala ko peke lang ang damit, pati pala dibdib peke. Tama. Nakakahiya talaga. Salamat, Miss Shen. Bakit ka tumatawa? Miss Shen, nagkakamali kayo. Sinanay akong huwag tumawa sa ganitong mga okasyon. Kaya sa formal na okasyong ito, hindi talaga ako tatawa. May sasabihin ka pa ba? Magsaya muna kayo. Kapag ganap na ang kapangyarihan ni Master Xie Ming, tiyak na ipapapatay ko kayo. Ngayon, magtuloy tayo sa susunod na auction. Ano ito? Wala mang pagpapakilala. Paano magbibid dito?
Magipanawhin pakihintay lang po. Ang dalawang kayamanang ito ay mula sa Kilin Cave sa Kunlun Mountain. Ano? Killing Cave sa Kunlun Mountain. Tama, mula nga sa Kilin Cave sa Kunlun Mountain. Ang Kunlun Mountain ay ninuno ng lahat ng bundok, puno ng espiritual na enerhiya. At ang Kilin Cave ay pinagmulan ng di mabalang na mga batong hiwaga. Ang dalawang ito ay mula roon. Ngayon, kung sino man ang makakuha nito, maari itong buksan dito mismo para malaman ang laman. Sugal sa bato ng ngayata ito. Puro swerte lang yan. May tatak na spell ito. Hindi ko man lang makalkula kung ano ang kayamanan ang nasa loob. Gusto mong malaman kung may kayamanan sa loob? Madali lang yan. Panoorin mo ako. Kumusta, nakita mo na kung ano ang nasa loob? Hindi pa kita kung ano talaga yun. Pero ramdam ko. Isang napakalakas na spiritual na enerhiya. Mami, bilhin natin yung itim na bato, ha? Ang ampon na manting demonyo, talagang ampon. Kaya naman ang mga gusto niya, puro basura. Imbes na piliin ang magandang bato, pinili pa yung sunog na uling. Paano? Makakaroon ng kayamanan sa loob niyan. Sa pagkakalam ko, may magaganap na charity auction. Maraming kayamanan ang nandoon. Kaya pala ito. Tignan niyo kung paano ko makukuha ang batong iyan. Bubuksan ko yan at may makikita kayong kayamanan para mamangha kayo. Ang panimulang bid para sa batong ito, 10 milyon. Ano? Isang sunog na uling. 10 milyon ang panimulang bid. Paanong magkakaroon ng kayamanan sa loob niyan? Pero yung katabi nito, maganda ang itsura. Malaki ang tsansa na may laman. Nagbid akong 10 milyon. Ano, hindi ba ako nakamaling narinig? May taong magbabayad ng 10 milyon para sa basurang iyan. Baliw na yata si President Shen. Pinsan, ang kumpanya natin ay halos hindi makabangon sa krisis. Tapos ganito ka na naman magwaldas ng pera. Ano, masaya ka na bang malugi ang kumpanya? Tama kahit gaano kayaman ang pamilya Shen, hindi dapat magsayang ang ganito. Basta gusto ng anak ko bilang mommy niya, paanong hindi ko bibilhin? Baliw talaga. Sage, 10 milyon isang beses, 10 milyon dalawang beses, 10 milyon tatlong beses. Sold. Congratulations, Miss Shen Yuqing. Nakuha mo ang batong ito sa halagang 10 milyon. Sandali! Dahil binili mo yan, dapat buksan na yan. Tama ba? Tama. Bisita naman kami, dapat niyong bigyang lugod ang aming kuryosidad. Oo nga. Nabili na ito ni Miss Shen. Kung bubuksan o hindi, desisyon niya yon. Tian, ano sa tingin mo? Saj, pwede naman. Kapag nabuksan may iyak. Ako ang iyak kapag nakuha ko ang kabilang bato at may lumabas na kayamanan. Kayo ang iyak. Bilisan natin. Bid na sa kabilang bato. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayamanan. Ngayon, magsisimula tayo sa bid para sa kabilang bato. Ang panimulang bid ay 200 milyon. Ang batong ito ay kulay baghaw at berde, makinis at makintab. Kitang-kita na matagal ng binusog ng espiritual na enerhiya. Nagbid akong 210 milyon. 230 milyon. Tatlong, 100 milyon. Bakit hindi natin subukang ibid? Hindi na, Mommy. Walang anumang espiritual na enerhiya sa loob niyan. Wala talagang magandang laman yan. Sage, 300 milyon isang beses, 300 milyon dalawang beses, 300 milyon tatlong beses. Sold. Muli, congratulations Miss Shen sa halagang 300 milyon para sa batong ito. Nakuha ko na ang batong ito. Kung hingi kayo ng tawad at aming natalo, pwede pa. Hindi kami matatalo. Mangyaring maghanda kayong dalawa. Mamaya na natin simula ng pagbubukas ng mga bato. Mami, ako ang magbubukas. Siege ikaw na. Salamat, Mami. Tian, kung nandito ka lang sana sa tabi ni Mami, napakasarap. Sa ganitong kapanapanabik na sandali, paanong mawawala ang matandang ito? Siya.
Hindi ba ito ang eksperto sa jade, Master Joe Hong? Si Master Joe Hong ay tinaguri ang Golden Eye. Ang bawat jaded sa harap niya. Sa isang sulya pa lang, malalaman na kung peke o hindi. Ganyan, siya kagaling. Haha, ako na itong matandang ito ang magiging hurado. Magapanauhin. Wala naman kayong tutol, di ba? Wala po kaming tutol. Kayo pong eksperto sa jade. Paniniwala namin ang sasabihin ninyo, di ba? Oo nga! Para pag may lumabas na kayamanan, hindi makatanggi ang iba. 10 milyon para sa sunog na uling, sobrang lugi. Sino bang hindi sasang-ayon? Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginawa ng batang ito. Kay President Shen. Mas maasahan pa nga ang kabilang bato. Kahit na mahalang 300 milyon. Maganda ang itsura, tiyak na may kayamanan sa loob. Pinsan, payo ko sa'yo, huwag na ninyong buksan. Baka basura ang lumabas. At pagtatawanan kayo. Haha, Basura ka. Tama baka ikaw pa nga ang iyak. ako ang iyak. Kung walang kayamanang lumabas, hakain ako ang tayo at inom ng ihi. Ano manloloko ka para lang may makain? Buksan na natin ngayon at ikumpara. Ito. Wow! Nakamaling nga ako ang tingin. Yung isang gilid, maliwanag at berde. Yung kabila, madilim at walang kinang. Buti na lang hindi tayo sumabay kanina. Kung hindi, lugi na tayo. Tama nga itong basurang bato kahit libre, ayokong dalhin sa bahay. Ano tong lumabas na basura? 300 milyon ang ginastos ko rito. Wow, kitang-kita na napakamahal nito. Yumaman na tayo ngayon. Mommy, sabi ko na nga ba? Ang galing mo, baby! Ito Jading Dragon. Hindi ko inaasahan na habang nabubuhay ako, ay makakakita pa akong ganitong kayamanan. Kahit mamatay ako, sulit na. Narinig ko, ang Jade ng Dragon ay isang kayamanan para sa mga immortal, puno ng espiritual na enerhiya. May iba pa itong epekto na hindi may paliwanag. Ito ay isang bagay na hindi mo mabibili sa merkado. Pag inilabas yan, siguradong dadagsayin ng lahat. 10 milyon lang, nabili natin 2. Ang laking kita. Kaya pala, ang sabi ko ay may malaking pagkakataon sa auction na ito. Hindi ko inakala na ito pala ang Jade ng Dragon at ito ang gagamitin nating pampalakas ng gamit. May pagasa na ang mata ni Madam Shen. Talaga, Mommy. Makakakita ka na agad. Talaga? Ang galing. Hindi, nga? Impossible. Paano nila nakuha ang ganyang swerte? Master, baka nagkamali ka ang tingin. Baka peke lang sa kanila. Peke, matagal na akong kilala sa pag-inspeksyon ng Jade. Kilala ako bilang GoldenEye. Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ko naman yon ibig sabihin. Ano nga ulit ang sinabing ilang kanina? Ngayon, talo kayo. Dapat na bang tuparin ang napagkasunduan natin? Ikaw, yung sinabi mong kakain ka ng te at inom ng ihi. Sino ba rito? Kung sino may tay, dumumi para sa kanya. Ha ha ha. Abangan natin. Buti na lang may ganito. Hindi na sayang ang punta natin. Kapag nakamit na ni Master Shimi ang kanyang kapangyarihan, tiyak na papatayin ko kayo. Madam Shen, talagang pambihira ang mga kayamanan ninyo. Gustong-gusto ko ang mga ito. Ayalo ko ang 1 bilyon. Bilhin ko lahat. Ano po ang masasabi ninyo? 1 bilyon, 1 bilyon. Isa, 10,000, 10,000. Ang daming zero. 10 milyon lang yon binili. 1 bilyon ang benta. Sa isang saglit lang, kumita na tayo ng 100 beses. Bakit wala tayong ganyang suwerte? Maraming salamat, Ginong Joe, sa inyong pahanga. Pero pag-aari ito ng anak ko, kaya dapat kong respetuhin ang desisyon niya. Mommy, kahit mahirap makuha ang mga ito, sapat ng 1 bilyon para kay Tian-Tian, kay Papa at kay Mommy. At kay Lola para makakain ng maraming masarap. Pero, Hindi naman natin kailangan lahat yan. Kailangan lang ng isang maliit na piraso bilang sangkap sa gamot para gumaling ang mata ni Mommy. Ang iba, hindi naman natin kailangan masyado. salamat, anak.
Mommy, bakit mo pa nasabi yan? Dapat ko lang naman yang gawin. Lolo Joe, konti lang ang kailangan namin. Pwede naming ibenta sa inyo ang iba. 1 bilyon lahat pwede. Sarge, sunod sa'yo. Tapos na. 8. 3 araw na siyang nasa loob, bakit wala pa ring balita? May nangyari na kayang masama sa bata? Ako, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Lola. Ayos lang ako. Muntik na kaming mamatay sa takot. Oo nga, baby. Mami, gumagawa akong gamot para sa iyo. Kaya hindi ako pwedeng gambalain sa proseso. Subukan mo na. Itong maduming bagay na to, sigurado bang ligtas kainin? Anong sinabi mo? Pamanhin po, madam, nasobrahan ako sa pagsasalita. Yuching, kumusta ang pakiramdam mo? Parang kaya ko na. Parang. Hindi pa rin. Mami, huwag mong pilitin. Mommy, kanina, malapit ka na makakita eh. Mami, masyado kang nagmamadali. Epektibo ang gamot na ito, pero kailangan mong tapusin ang buong gamutan para gumaling ng tuluyan. Kung pilitin mo ang paningin mo sa mga araw na ito, masisira ang mga mata mo. Salamat sa Diyos. Sana sa susunod na taon makikita mo na ang mga kamelya sa labas. Hindi! Hindi na kailangan pang umabot sa susunod na taon. 7 lahat ang gamot. 1 bawat araw. 1 linggo gagaling ka na. 1 linggo. Apo, niloloko mo lang ba kami? Siyempre hindi. 6 na piraso pang natitira, itago ninyo. Apo. Maraming salamat, Apo. Madam, may problema. Kakanselahin ng Tianlong Group ang lahat ng order natin. Mababangkarote na ang Junhao natin. Ano? Maganda naman ang samahan natin sa Tianlong Group. Paano naman nila kakanselahin ang napakaraming order? Hindi ko rin alam eh. Hindi pwede. Kailangan kong makausap ang chairman nila. Papa, ang lamig dito. Ang lakasing sumpa dito. Para sa targeting benta natin ngayong taon, Mr. Zhao, bakit ninyo biglang kinansela ang mga order natin? Madam Shen, kamakailan, sobrang malas ng Tianlong Group, sunod-sunod ang mga trahedya. Wala kaming magawa, kaya kailangan naming iwanan ang ilang negosyo. Pero lahat ng materyales sa produksyon, handa na kami. Kung titigil tayo ngayon, Sana po, Madam Shen. Ay maintindihan ninyo ang hiraping kumpanya namin. O noong 1 buwan, nasunog ang isang bodega namin. Nawala ang mga produkto na mahigit 1 bilyon ang halaga. Tapos gumuho ang bagong gusali at mahigit 10 manggagawa ang namatay. Sa bayad pinsala pa lang, mahigit 10 milyon na ang nagastos. At walang pizza ang pagpapatuloy ng construction. Narinig mo naman, Madam Shen, kapag bumuti na ang kalagayan ng grupo namin, tiyak na makipagtulungan ulit ako sa inyo, Madam Shen. Hindi ganyan kasimple. Sino ka? Huwag mo na ninyong itanong kung sino ako. Kung hindi ito, maayos kagad pagdating ng panahon. Hindi lang ang Tianlong Group ang mababangkarote, pati kayong lahat na narito ay magiging bangkay sa lansangan. Anong sinabi mo? Susumpa mo kami? Madam Shen, kahit hindi na tayo magka-partner, hindi mo dapat dalhin ang isang tao para murahin kami. Mr. Zhao, hindi namin ibig sabihin yon. Tama na, ihatid ang mga bisita. Huwag ninyong galawin ang tatay ko. Mr. Zhao, kailangan ninyong paniwalaan kami. Kung hindi lang ang grupo ninyo ang babagsak, pati lahat na narito magiging bangkay sa lansangan. Palayasin sila. Ito, aksidente lang? Aksidente lang, too. May problema.
Papaayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ngayon naniniwala ka na sa sinabi ng tatay ko ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Napakalakas ng sumpa dito. Kitang-kita na may naglagay nito. Una sisirain nito ang swerte ninyo, tapos kakapit sa inyo ang sumpa. At sa huli, mamamatay kayo ng hindi natural. Hindi naman siguro. Parang masyadong kakaiba naman yan. O nga, ika-21 siglo na. Ang mga yan ay pamahiin lang. Naniniwala na ako? Naniniwala na ako? Ngayon ka lang maniniwala, huli na papa, alis na tayo. Teka lang. Huwag kayong umalis. Kung alas kayo, paano na kami? O nga, kung nakita ninyo ang problema, siguradong kaya ninyo ring ayusin. Hindi naman kayo pwedeng magpabayad, di ba? O nga. Basta may ligtas mo ako at ang mga kasama kong lumalaban. Ako si Zhao Tianlong, tiyak nagagantihan ko ang kabutihan mo. Mr. Zhao. Madam Shen, magkaibigan na tayo sa lubing maraming taon. Tulungan mo kaming makiusap. Oo nga! Side Subukan Ko. Tulungan na natin sila. Ay kanina, ang kabutihan loob ko ay inakalapang masama. Ngayon, tamad na akong makialam diyan. Tama nga. Kanina, bulag kami at hindi kayo nakilala. Hindi namin nakilala ang halaga ninyo. Ngayon, lubos na kaming humahanga sa inyo. Pakiusap, maging mapagpatawad kayo at huwag na ninyo kaming intindihin. Malayo nga ang nilakbay namin para pumunta dito. Wala man lang tayong napag-usapang kontrata. Oo nga, pati ba naman pamasahe na sayang pa. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Basta maayos ninyo ang problema, hindi lang isang kontrata. Kahit 10 kontrata pa, walang problema. Talaga? Ako si Zhao Tianlong. Ang mga salita ko ay pangako. Pero, sasabihin ko na ng maga kung malalaman kung niloloko mo kami. Ay huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Huwag kang mag-alala, ate. Simulan na natin. Saj, Yaman at suwerte, umangat, Jinto at Jade, dumating ang pera. Gusto mong takasan? Ate, bahala ka na? tapos na. Parang hindi na masyadong malamig at madilim dito ngayon. Talaga, ang galing naman, baka nasa isip mo lang yan. Nalutas na ba talaga? Huwag kang mag-alala. Mami, garantisadong walang problema. Hello, ako si Zhao Tianlong. Mr. Zhao, magandang balita. Ang mga proyekto nating pinatigil, maaari nang ipagpatuloy. Ano? Yulitin mo nga. Maaari nang ipagpatuloy ang mga proyekto natin at hindi lang yan ang magandang balita. Tinalag ng bangko ang pondo natin at ang mga kumpanyang tumalikod sa atin dati. Ngayon, nagmamakawa na silang makipagtulungan sa atin parang walang katapusan ng pila. Pasensya na po, kailangan ko nang kausapin sila. Ang sinabi ni Mr. Zhao sa telepono kanina, Lahating problema ang grupo nalutas na. Ang kampanya nabuhay muli. buti naman. Para na talaga siyang Diyos. Hindi naman. Tungkol lang yan sa kontrata kanina. Bilis, maganda ng 10 kontrata, hindi 20. Agad na makipagkontrata sa kumpanya ni Madam Shen. Gawing pinakamataas na strategic partnership at sa lahat ng proyekto sa hinaharap. Unahin ang kumpanya ni Madam Shen kung hindi nila gagawin, saka ibigay sa iba. Ito ay maliit na tanda ng pasasalamat namin. Sana huwag ninyong tanjihan. Wow, Papa, ang daming pera. Pwede na tayong bumili ng maraming pagkain. Goro, Ang sama talaga ng matandang ito. 10 piso lang ang iniwan niya sa akin. wow, ang daming masarap. Anong okasyon ngayon? Kailangan pa bang may okasyon para ipakain sa mga bayani natin? Ikinuwento sa akin ni Yuching ang lahat ng nangyari. Kung hindi ninyo nailigtas ang sitwasyon, malamang bumagsak na ang kumpanya natin. Ito naman ang dapat naming gawin. Oo nga, ang dami naming nakain ni Papa, kaya dapat kaming tumulong. Ang babait ninyo, kainan lang kayo kukunin ko. Ang pata na paborito mo. Opo, Guro. Guro! Huwag kang tumakbo, bayad muna.
Tatawagin ko na lang ang alaga ko, siya ang magbabayad, may pera siya. Tingnan mo, kumakain ng hita ng manok ang alaga ko, tingnan mo. Anak. May problema ang inyong guro. Anak, tulungan mo ako. Guro, sobrang tama ang ginawa ng policy sa kami noon. Ang dami palang masarap na pagkain dito sa baba. May problema na naman ang guro mo. Anak. Ikaw matandang pari, walang hiya ka, hahanap kang babae at hindi ka magbabayad. Mali yan. Talagang misunderstanding yan. Tinanong mo ako kung gusto ko ng fast food. Gutom ako, kaya siyempre gusto kong fast food. Sino bang mag-aakala na ganyan ang gagawin mo sa akin? Inapi mo ako. Wala akong pakialam, nakababa na ang pantalon ko kung hindi ka magbabayad ngayon. Hindi ka makakalis dito. Hinaan mo nga, masisira ang tenga ko. Tingnan mo, may customer na dumarating. Maanak, tulungan ninyo ako. Maanak, iligtas ninyo ako. Nasa panganib ang guro natin. Saj, iligtas natin siya. Hoy, saan kayo pupunta? Ililigtas namin siya. Ay, pasensya na. Sasalanan ng guro ko. Sasalanan niya. Pasensya na, hindi marunong umintindi ang guro ko. Sa susunod mag-ingat ka. Pagbantayan mo yang matandang yan. Ikaw, lumalabag ka sa batas. Tapos may ganang ka pang magsalita. Guro ko lang papa ang hiya mo. O nga matanda ka na pero ganyan ka pa rin. Ipinapahiya mo kami. Saan naman namin ilalagay ang aming mga mukha? Ano bang ginawa ko? Ang daming panloloko dito sa siyudad. Uwi na ako sa probinsya. Siguro, bakit ka biglang bumaba? May importante bang nangyari? Wala namang nangyaring masama sa bundok, di ba? Kasi sobrang hirap namin walang makain. Yang mga kasamahan mong estudyante. Ilang araw na silang hindi nakakain ng husto. Pero may malaki akong nakuha na trabaho bigla. Sabi, may mayamang dalaga na handang gumastos ng 20 milyon para gamitin ang sakit sa mata. Pagkapasok ko pa lang sa mayamang bahay, tinanong na agad ako kung gusto ko ng fast food. At sinaktan pa ako. Guro, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to. Yung sinasabi nilang mayamang bahay, baka pang-uri lang yon. Pero yung mayamang bahay mo, pangalan yan. Naintindihan mo ba yon? Anong pang-uri, pangalan? Gutom na ako, gusto ko ng kumain. Guro, sumama ka sa akin, kakain tayong marami. Guro, kumain ka ng hipon. Ay, Apo. Sino ba yan? Kung ganyan siyang kumain, baka sumama ang pakiramdam niya. Huwag kang mag-alala, Lola. Kahit marami pa siyang kainin, walang problema. O nga, gutom na gutom lang ang guro ko. Guro pala ninyo siya. Guro, nabilaukan ka, ako na ang tumulong sa iyo. Master, uminom ka muna ang sabaw. Dahan-dahan lang, marami pa sa kusina. Tama na, tama na. Maraming salamat po sa inyo. Matagal na akong hindi nakakain ng ganito kasagana. Basta't kontento po kayo, Taoist. Ang sugat mo sa mukha. Ito, Sinaktan po akong master ko sa bahay ng mayaman. Bahay ng mayaman. Opo. Mali po ang narinig ninyo. Ang sabi po masyadong madilim kaya hindi makauwi. O nga dito sa bundok iba sa siyudad. Masyadong madilim hindi ko nakita ang daan. Nauntog po ako. O nga po. Ganon pala iyon. Sino ang do mating?
Sino ayon? Itong master ko po. Master ito po ang bagong mami na minitay. Master pala nga po ko. Salamat po at nakarating kayo. Walang anuman, kayo nga ang nagpatira sa dalawang utusan kong ito. Pasensya na po sa abala. Ay Taoist, huwag naman. Po kayong magsalitang ganyan. Kami ang may pribilehiyong mag-alaga sa dalawang batang ito. Malaking biyaya po sila sa amin. Malaki ang natulong nila sa amin. Oo nga po. Siya nga pala. Taoist, dadalhin niyo ba sila ngayon? Hindi naman. May mayamang pamilya ang nagimbita sa akin. May nagalok ng malaking halaga para gamutin ko sila. At nais ko lang silang bisitahin ng anak ko. Marunong din pala kayong magpagaling. Konti lang po. Sa nakikita ko po may mabigat na anino sa mukhang binibini. Mukhang may sakit kayo sa mata. Tunay nga pong matalas ang paningin ng Taoist. Totoo po, may sakit nga sa mata ang anak ko. Ay itong Taoist na ito, bumaba ang bundok para magpagaling ang tao. Yung natagpuan kong manggagamot, taga-bandok din. Baka siya na nga iyon. Hey Master, huwag na po kayong tumingin. Ako at si Little Sister, muntik na naming magamot ang sakit. Magaling ang husay na ninyong magama, malapit na kayong humigit sa akin. Sundin na lang ninyo ang payo nila. Maraming salamat po. Mukhang hindi naman pala gaanong galing ang Taoist na ito. Oo nga naman. Kung siya nga ang bantog na manggagamot mula sa bundok Qingyu, di ang apo ko, ang anak ng bantog na manggagamot. Hindi naman yata ganoon kadali. Masyado lang akong nag-isip. Tama. Ako po eh. May mga pasyente pa akong kailangang puntahan. Hindi na ako magtatagal. Paalam na. Paalam po. Master, ang bilis naman ninyong umalis. Pasensya na po, Lola Mommy. Ganyan talaga ang master ko. Oo nga, hindi nagpapakabanal. Mukha namang taong kawili-wili ang Taoist. Yuching, anong nangyari sa iyo? Sakit ang ulo ko. Bakit naman? Bakit ka biglang sumasakit ang ulo? Lola Mommy, huwag ninyo akong takutin. May masamang gumagawa ng paraan laban sa atin. Itay, anong gagawin natin ngayon? Ihatid natin sila sa kama. Mami, anong nangyari? Matulog lang kayo. Ako at si Tay. Ang kagamat sa inyo ni Lola. Naintindihan ko na. Little Sister, sumama ka sa akin. Walang oras, bilisan mo. Para masira ang masamang ritual, kailangan nating siray ng puso ng Aray. Bumangon. Nahanap ko na. Bilisan mong siray ng puso ng Aray. Dito lang ako, ginagabayan ka ng aking crane. Sarge lang, Itay. Ang tao'y may hindi inaasahang kamatayan. Ang insenso may mga palatandaan. Ang nag-set up ng altar na ito, malinaw na may masamang balak. Lola Mommy, nandito pala ang mga litrato ninyong dalawa. Ibig sabihin, gusto kayong patayin. Kailangan kong sirain ang ritual na ito para iligtas kayo. Hindi ko na kaya, pagod na ako. Little Sister, Little Sister. Little Sister, okay ka lang?
Binasag nila ang aking ritual. Ano? Impossible. Taoist, teka lang po. Ganun pala kay tago ang aking array, pero natagpuan pa rin nila. Baka iyon na namang magamang iyon. O sigurado iyon, Taoist, wala na ba tayong ibang paraan? Kung hindi alis ang magamang iyon, baka wala akong pagkakataon. Hindi pwede. Kung hindi ko maalis si Shen Yuqing, paano ko makokontrol ang Junhao Group? Ano ito? Hindi ba ito yung jade na laging suot ni Shen Yuqing? Sabi nila, yung nawawala niyang anak, may kapareho ring jade. Aha! Alam ko na kung paano palalayasin ang magamang iyon. Bakit hindi pa rin nagigising ang apo ko kung may mangyaring masama sa akin dahil sa akin? Paano na ako mabubuhay? Huwag muna kayong mag-alala. Sabi naman ng doktor, okay lang. Little sister, gising ka na. Apo, gising ka na. Kung hindi ka pa nagigising, mamamatay na ako sa pag-alala. Lola, Mami, ayos na ba kayo? Ayos na, ayos na. Apo, kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman po ako, pero gutom lang ako. May makakain ba? Gutom ka, sandali kukuha ako ng pagkain mo. Yung jade ko, nawawala ang jade ko. Apo, anong jade? Yung jade na ibinigay sa akin ng master ko nang bumaba kaming ngiti. Sabi niya makikita ko raw ang tunay kong inagamit ito. Ang batang ito, nahanap din niya. At may kapareho rin siyang jade na pansagisat. Baka siya na nga. Naalala mo ba kung ano itsura ng nanay mo? Lumaki po ako sa tabing ngiti ko. Mula pagkabata na sa bundok na po ako. Kasama ang master at mga kasamahan ko. Apo, simula ngayon, ituring mong sarili mong tahanan ito. Salamat po, Lola. Kumuhang buhok at magpa-DNA test. Mas mabilis, mas mabuti. Bakit ang tagal? Wala pa ring balita. Magpahinga lang muna kayo. Paano ako makakapahinga? Kung siya nga. Madam, lumabas na po ang resulta. Talaga, ipakita mo. Tingnan ninyo kung sino ang dinala ko. Anong ginagawa mo rito? Tiyahin, bakit ganyan? Galit na galit ka bang makita ko? Hindi ka namin tanggap dito. Umalis ka na ngayon. Kapag nalaman ninyo kung sino ang dinala ko, pagkamaya kayo sa tuwa. Pasasalamatan pa nga ninyo ako. Talaga? Sino ang dinala mo? Sino, Papa? Yung anak mong nawala ng napakatagal. Ano? Kita mo, sinabi ko sa iyo, pasasalamatan mo ako. Yuqing, alam kong may mga nagawa akong hindi maganda sa iyo noon. Pero bata pa ako noon, ignorante. Wala naman akong masamang intensyon. Simula nang malaman ko. Naghahanap ka ng anak mo, nag-focus ako sa mga balita tungkol dito. But, di na lang. Hindi nakaksaya ang pagsisikap ko. Nahanap ko rin siya. Sa mga nakaraang taon, hindi mabilang ang mga nagpanggap. Paano ko malalaman na siya nga talaga? Sage, magpa-DNA test kayo. Gagawin ninyo ito sa harap ng bata. Alam ba ninyo? Kung gaano ito kasakit sa batang ito. Hindi kami nagdududa sa bata. Sa iyo kami nagdududa. Sage, DNA test lang naman diba? Gagawin natin, tuta. Ang masasaktan ay anak ninyo. Dahan-dahan lang. Ipapagawa ko na ito. Ano, ngayon kayo nag-alala, kawawa naman ang tiyan-tiyan natin. Lumaki sa ampunan, walang magulang, gutom at giniginaw. Pinubali pa ng ibang bata, ngayong nahanap na niya ang tunay niyang ina. Pagdududahan pa rin siya, tiyan-tiyan, kung ganyan sila, kahit ano. Alagan ka na lang ni tita. Teka. Ito. Yuqing, ito yung jade mo. Masubukan ninyong itugma. Ano? Nagkakasi. Tugma talaga. Kita mo, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Tiyan-tiyan, ikaw nga ang tiyan-tiyan ko. Alam kong marami ang gustong pumasok sa mayamang pamilya. Gumagawa ng false identity bilang si Tian-Tian na kayo naging maingat at may tiwala. Pero hindi ko kayang panoorin kayong nagdusa sa kapsan. Hindi ko rin kayang hayaan ang batang si Tian na magdusa sa labas. Kahit may tampuhan tayo, ako pa rin ay isang miyembro ng pamilya Shen. Tungkulin kong tumulong dito, pero
Kung ayaw ninyo siyang tanggapin, dadalhin ko na lang siya. Sandali huwag, na-trauma na tayo sa mga manloloko noon. Kaya naman maingat lang tayo ngayon. Oo, kung siya nga talaga ang anak ko, mabubuti siya sa akin. Shen Yuqing, hindi ko makakalimutan. Ang kabutihang ito. Dati may bata rin na inakala nating si Tian Tian. Kita mo, hindi pa nga natin nakikita ang resulta. Anong resulta? Ang apo ko, hindi pala anak mo. Mukhang nag-isip lang tayo ng sobra. Madam Miss, lumabas na po ang resulta. Tunay nga pong anak ni Miss ang bata. Talaga. Sobra kong saya. Nahanap natin si Tian Tian. Si Tian Tian nga. Ikaw nga ang Tian Tian ko. Tian Tian, ikaw nga ang Tian Tian ko. Halika rito sa nanay mo. Anak. Nahanap ka na namin sa wakas, anak. Alam mo ba kung gaano tayo nahirap sa paghahanap sa iyo? Tian Tian, hindi na ako muling makikipahiwalay sa iyo. Masarap talaga ng manok na yon. Lola, bakit kayo narito ulit? Malapit na kayong mapalayas sa akin. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo angat. Huwag kang bastos kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko alam kung kailan ko pa mahahanap ang anak ko. Miss Shen, sinabi ninyong anak ninyo siya. Life, may problema ba? Oo, nawala ang anak ko ng maraming taon, sa wakas nahanap ko na. Simula ngayon, may dalawa na tayong mga apo. Magpakabuti kayong magkapatid, ha? Opo, Lola. Simula ngayon, kapatid mo na ako, maglalaro tayo palagi. Mommy, gusto kong sumama sa iyo. Anong tawag niya sa iyo? Anong tawag niya sa iyo? Para ma-verify ko lang ang pagkatao niya, pinatira ko muna siya sa akin. Ilang araw. Malamang wala pang napagmahal sa kanya ng ganito. Kaya inakala na niya akong ina. Haha. Ganun pala. Tian Tian, simula ngayon, ito na ang tunay mong ina. Ako naman ang tawagin mong ninang, ha? Hindi, ikaw ang mommy ko. Mommy, huwag mo akong iwan, please. Kita mo, wala akong magawa. Ang mga batang lumaking walang magulang. Kawawa talaga. Konting pagmamahal lang, akala na niya'y nako na siya. Ayokong humiwalay sa iyo ngayong gabi. Gusto kong matulog sa iyo. Kita ninyo, ayaw talaga akong iwan. Pero hindi naman ito bahay ko. Dahil ayaw kang iwan ng bata, edi ngayong gabi, dito ka na. Matulog kasama niya. Pagka hindi maganda iyon, pagka magkabala ako sa inyo. Okay lang, para sa bata naman ito, ihanda ninyo ang isang kuwarto. Sarge! Mommy! Yuqing, matulog ka na. Paano ako makakatulog? Yung tiyan-tiyan na hinanap ko ng ganito katagal. Tumatawag sa ibang mommy. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin? Unti-unti lang, nagdusa ng sobra ang batang ito. Simula ngayon, babawi tayo sa kanya. Tiyan-tiyan, lahat ng pagkukulang sa iyo babawiin ng mommy mo. Lola, ang sarap ang breakfast na niluto ni Mommy. Talaga, masaya ako. Sige, kainin mo rin ito. Kumain ka ng marami. Magandang umaga sa lahat. Ang bango, anong masarap na pagkain ngayon? Pasensya na. Kailangan naming umalis ng maaga. Nauna na kaming kumain. Nakita ko kayong natutulog, kaya hindi na ako tumawag. Okay lang. O ako at si Itay. Kahit anong pagkain okay lang. Xiaoliu, mahanda kang almusal para sa kanila. Ngayong araw, isama namin ang aming apo para bumili ng maraming bagong damit at pagkain. Masaya ka ba? Masaya. Apo, sabihin mo lang sa akin lahat ng gusto mo. Bibilhin ko lahat para sa iyo. Hindi magtatagal, palalayasin ko kayong lahat. Tara na. Naubos na ni Little Miss ang laman ng ref. Tiis na lang kayo. Sarge, kain na. Ay tayo malamig ang siopaw. May makain ka na, magpasalamat ka pa. Ang galing, binilhan ko ang maraming bagong damit ang apo ko. Simula ngayon, Arawa bago ang suot niya. Lola,
nakabalik na kayo. Apo, Binilhan ka rin ni Lola ng bagong bestida. Subukan mo na. Gusto ko rin yan. Apo, anong ginagawa mo? Ayan ay damit na binili ni Lola para sa ate mo. Nainggit ako kay Ate. Masasarap ang pagkain, magaganda ang damit. Nung nasampunan ako, Gusto mapatsira ang mga damit. Kung gusto talaga ni ate, ibibigay ko na lang. Apo, masyadong nagdusa ang bunso. Ikaw ang panganay. Pwede bang ibigay mo na lang ang damit sa kanya? Pagbigyan mo na. Kung gusto mo talaga, Bibilhan ka ni Mommy. Pero, sundin mo na lang. Biro lang naman iyon. Mas gusto ko yung suot ko ngayon. Ah, siya nga pala. Hindi ko patapos ang homework ko. Sisiyo bukas. Teka, Itay. Halika, subukan natin ang iba pang damit. teka, ilagay. Halika. malungkot ka. Okay lang yan. Nandito naman ang itay mo. Diba? Naintindihan ko naman. Tutal, siya naman talaga ang tunay na anak. Huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin ang nanay mo. Sage. Taoist. Mayos na ang lahat. Bukas, kikilos na ako. Itong masamang matandang ito. May binabalak na namang masama. Hindi ko inasahan na ganito pala kagaling ang magamang iyon. Ang mata ni Shen Yuqing. Muntik na nilang gumaling. Pero dahil sa gamuting siyeming tawis na ito, hindi ka na muling makakakita sa mundo. Tiyan-tiyan. Mommy, Anong niluto mo ng bango-bango? Ito ang paborito mong sopas na tilapia. Ginawa ko para sa iyo. ibigay mo sa mommy na iyan. Hindi, ako ang inom niyan. Anak, bakit ka sumusuway? Tiyan, tiyan. Tian, anong nangyari sa'yo? Nagluto lang naman akong paboritong sopas ng bata, yung may tokwa at isda. Titikman ko lang sana kung tama ang alat, pero gusto na agad niyang yabot sa iyo. Sinabihan ko lang naman, nagtampo na agad, hayaan na nga. Kayo naman talagang magina, ako lang ang outsider dito. Ilang araw pa lang dito sa bahay, kakampi na agad ng iba. Possible kayang tinatanggap na ako ni Tian. Mabuting bata. Inumin ni Mommy, inumin ko na. Bakit napakalakas ng sumpa na ito? Mommy, huwag mong inumin. Anong ginagawa mo? Mommy, huwag mo akong tawaging Mommy. Baby, okay ka lang? Hindi ka ba nasunog? Mami, huwag mong sisihin si ate. Kasalanan ko, hindi ko nahawakan ng maayos. Tingnan mo, hanggang ngayon ipinagtatanggol ka pa rin niya. Pero may lason yung sopas kanina. Baby, huwag ka magsabing kung ano-ano. Inihanda ko yung para sa'yo. Bakit ko naman lalasunin ang inaanak ko? Kawawang Tian. Gusto lang namang ipainom sa mommy ang paboritong sopas, pero inakusahan pa ng lasa. Hindi ako nagsisinanggaling. Anong nangyayari dito? Ikaw ba ang may gawa nito? Sino pa ba kung hindi siya? Mami, huwag mo nang sisihin si ate. Impossible naman. Ang apo ko, laging masunurin naman. O nga, hindi ganyan si ate. Siguro dong may misunderstanding dito. Sana nga misunderstanding lang to kasi. Anong alam ang bata, sa tingin ko? Normal lang yan sa mga bata, nag-aagawan lang ng atensyon. Saka baby, hindi ka naman galit kay ate, di ba? Paano naman yun? Lahat ba ang samang loob didanasin ng baby ko? Mag-isa na lang ba siya? Sige na, hindi naman malaking bagay yan. Bakit ka ganyan kainit ang ulo? Apo, okay ka lang. Isama ka ni Lola sa parke, ha? Itong matandang bruha, sinira na naman ang plano ko. Pero, buti na lang, may baka pa ako.
Hindi ko inaasahan na bigyan ako ni Master Shiming ng batong ng sumpa. Pagkasinyo lang ito. Kapag ginawang kwintas, siguradong mamamatay kayo. Itong mga binili kong ito. Siguradong magugustuhan ito ng dalawang bata. Pasensya na at naaging padalos-dalos ako kanina. Ito na lang ang pambawi ko. Saj, dali. Lola, Mommy, ito ang regalo ko para sa inyo. Talaga. Si Tian ang gumawa nito. Naku, ang gandang pagkagawa. Baby. Sobrang saya ko at nakatanggap akong regalo mula sa'yo. Bakit may sumpa na naman dito? Lola, Mami, huwag ninyong isuot yung kwintas. Apo, bakit naman? Hindi ba maganda ang kwintas? Oo nga! Gawayan ni Baby, sariling kamay niya. Huwag may sumpa yan itapon ninyo. Baby, huwag kang umiyak. Sayang lang yung pinahirapang kwintas. Sayang. Nga naman. Paano mo nagawa ayan? Lola, Okay ka lang? Baby, huwag nang umiyak. Ayos lang. Lola, totoo po may sumpa ang kwintas. Anak, ang kakaiba ng sinasabi mo. Anong sumpa? Saan mo naman narinig yan? Bata ka pa. Totoo po talaga. Tama na kanina. Sinabi mong may lesson. Pinasak mo ang mangkok ni Baby. Hindi ka nga pinagalitan ni Baby. Ngayon, sinira mo pa ang pinahirapang regalo niya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ko ginawa. Buti pa nga, kanina ipinagtanggol ka pa ni Baby. Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Itong bata lumaki sa ampunan, puro pangapi ang naranasan. Ngayong nahanap na niya ang tunay niyang ina, ganito pa rin ang tinis niya. Kayang panoorin to. Ako nga na hindi niyo kamag-anak, hindi ko na kaya. Halika Baby. Isama ka ni Ninang, sisiguraduhin kong hindi ka na mapi. Huwag kang umalis. Paano siya makakali? Hindi namin hahayaan na maapi ang bata ng ganyan na lang. Tama, siya ang tunay kong anak. Pero, Hindi ninyo ginampanan ang responsibilidad ninyong protektahan siya. Gusto ba ninyong lumaki siya sa ganitong kapaligiran? hindi naman kami... Bilis, humingi kang tawad sa kapatid mo. Makikipagagawan ka sa akin. Ngayon, kahit itong matandang bruha, hindi ka na may liligtas. Lola, Humingi ka ng tawad. Sijna, humingi na lang tayo ng tawad. pasensya na kapatid. Baby, ayos na yan. Isama ka ni Lola para kumain ng masarap, ha? Isasama ka ni Mami bukas sa amusement park, ha? Sama tayo bukas sa amusement park. Hindi nakita si Sisi. Ang bait naman ng batang ito. O nga, ni hindi man lang siya nagtatanim ng galit. Mabait talagang bata. Bakit parang may mali sa pakiramdam ko? Sister, bibigyan kita ng paborito kong laruan. Sister, ikaw. Hindi ako kapatid mo. Sinasabi ko sa'yo, akin ang bahay na ito at akin din ang mami. Ayoko kitang nakatira dito sa amin. Sister, ikaw. Bakit nasayo ang jade ko? Sister, ikaw. Bakit nasayo ang jade ko? Anong jade mo? Akin to ang kapalang mukha mo. Gusto mong nakawin ng mami ko ngayon pati jade ko. Kukunin mo pa. Ito ang ibinigay sa akin ng master ko para mahanap ko ang mami ko. Mapapangarap mo lang yan. Hindi ko to ibabalik sa'yo. Ibalik mo sa akin. Sister, okay ka lang? Anong nangyari? Diyos ko. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Itinulak ako ni A. Ano? Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Buti pa si Baby. Gusto ka pang isama bukas sa amusement park. Hindi ko ginawa. Ano ba talaga ang nangyari? Wala kong tatay, talagang wala. Kanina, dinala ako ni ate sa kwarto niya. Simulas daw ako rito. Huwag daw akong makipagagawan sa kanya kina mami at lola. Kaya pala kanina, binabasag ang mangkok tapos hinihila ang kwintas.
Nagseselos lang pala. Kinuha pa ni ate ang jacket ko. Hindi ko binig kaya tinulak niya ako sa hagdan. Hindi ko ginawa. Sobra na yan. Ang taas ng hagdan, delikado yon. Sa totoo lang, parang pagpatay na yan. Ikaw, sobra ka na talaga. Mommy, ako. Sobra ka na talaga. Mommy, ako. Ang pamilya nila, hindi ka naman ginawa ng masama. Paano mo nagawang saktan siya ng ganyang kalala? Bata ka pa, pero napakasamang ugali mo. Pinaniniwalaan ko siya. Hindi siya ganong bata. Ikaw ang tatay niya, siyempre kakampi mo ang anak mo. Kawawa naman ang batang ito, hirap na ngang lumabas sa ampunan. Ngayon, makakaranas pa siyang ganitong sakit. CJ na nga, alis na lang ako. Iwan ko na kay ate ang bahay na ito. Hanggat nandito si Mommy, walang mang-api sa'yo. Tama, ikaw ang mabait kong apo kung may alis, hindi ikaw. Tayo, naintindihan ko na. Umalis na tayo. Sinabi ko na, palalayasin ko kayo. Tawagan ninyo ang doktor, dali. Sage, pupunta na ako. Baby, kumusta ka? Masakit ba? Wala nang malala sa bata, mag-ingat na lang kayo sa susunod. Salamat, salamat doktor. Ang daming paghihirap na dinanas ni Tian Tian. Buti na lang at naurin sa kanya ang tadhana. Mabuti na lang, walang nangyari sa bata. Oh, nga pala. Ito ang sopas na inihanda ni Tian Tian pre sa inyo. Inumin ninyo habang mainit pa. Huwag nating sayangin ang kabutihang loob ng bata. Ang bait talaga ning batang ito. Madam Miss, umalis na magamang iyon. Kang umalis na, Sage. Baka naman may misunderstanding talaga noong araw na iyon. Ibig bang sabihin ninyo, nagsinanggaling si Tian Tian? Hindi ko naman iyon ibig sabihin. Sa tingin ko lang, hindi sila ganong mga tao. Hindi mo alam ang nasa isip ng tao kahit kaharap mo pa. Hindi ba ninyo alam ang ganong prinsipyo? Mommy, lolay nam ninyo na ang sopas. Ang bait mo, Tian Tian. Simula nung sabihin ninyong masarap ang sopas na ito. Pagkagaling niya, nagpumilit na agad siyang magluto para sa inyo. At itong araw na yon. Ang mga mata ko, wala pa rin pagaling, ibig sabihin, yung mga sinabi nila dati, maaring puro kasinungalingan lang pala lahat. Busog na ako. Tian Tian, saan ka pupunta? Tian Tian. Tapos na ang trabaho. Kailan mo ibigay ang natitirang bayad? Sage, naiintindihan ko na. Naku. Mukhang totoo nga ang sinabi ng apo ko. Mukhang totoo nga ang sinabi ng apo ko. Abalik mo ang computer ko. Kakampi mo pala sila. Magkano ba talaga ang kinuha mong pera sa kanila? Abalik mo ang computer ko. Ito ang pinagkukunan kong pera. Yu Ching. Yu Ching.
kayo. Matandang bruha. Mamatay na kayong lahat. Kain na tiyan. Masarap tong siopaw. Pagkatapos natin kumain, hahanapin natin ang mami mo. Ang chairman at presidenting Junhao Group biglang nagsukang dugo, dinala na sa ospital, at sinagamot na ng medalyan. Ito na ang malaking balita. Tama nga. Tingnan mo, kahit mayaman may problema rin. Junhao Group. Nasa panganib sina Lola at Mommy. Naiintindihan ko na. Hoy, nasaan ka na? Hintayin mo ako. Oy, pamilya ang pasyente. Siya, Anong nangyari, tatay? ang lapit ng pagkakahawig. Ang lapit, tiyan. Kamukhang-kamukha niya ang nanay mo. Talaga. Siya na kaya ang mommy ko. Paanong may 2 taong ganito kakamukha? Doctor, delikado na. Malala na, hindi na nila kakayanin. Hindi maaari. Hindi kayang panorin ni Tian na mamatay sila. Tiyan. Mommy. Tiyan, mamamatay ka niyan. Ritual ito ang kamatayan. Tiyan, mamamatay ka sa gagawin mo. Kahit mamatay si Tian, nililigtas niya si Lola. At si Mommy. Tiyan. Lola, Mommy, ayoko kayong mamatay. Anong nangyari sa akin? Buhay pa pala tayo. Nakakakita na ako, nakakita na ako. Yeming Yuan. Siya na kaya ang tanay kong anak. Anong sinasabi mo? Ma ito si Tian. Okay lang kayo. May toba diyan. Tulong. Ma, ano ba talaga ang nangyari? Ano pa ba kung hindi? Nagkamali tayo ng akala sa mabubuting tao. Noon hindi natin pinakinggan ang sinasabi nila. Naniwala tayo kay Shen Yan. Noon, Matandang bruha. Mamatay na kayong lahat. Hello, aso si Shen. Hulihin ninyo agad si Shen Yan. Cheers para sa pagpasok natin sa Junhao. Hoy, sino ka? Hindi ka namatay. Hindi ka namatay. Gamaling din ang mata mo. Nagulat ka, di ba? Sinuhulan mo ang kasambahay ng pamilya Shen para tulungan ka magpikay ng DNA test. Tapos, ginamit mo ang ninakaw na Jade para linlangin kami. At paunti-unti mo kaming niloko para palayasin ang magamang Yeming Yuan. Tama ba ang sinasabi ko? Oh, at ano naman? Akala mo ba panalo ka na? Anong ibig mong sabihin? Hahaha.
nandito na ako. Dati, hindi ka namin napatay. Sinuwerte ka lang. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pupunta rito. Nasaan kaya ang dalaga ng mayamang pamilya? Mas mabuti pang pumunta muna ako sa disipulo ko para may makain na lang muna. May mali. May masmang presensya. Master, ipadala sa siya sa langit. Ano ba talaga ang gagawin mo? Nandito na ako. Master! Master, kayo pala? Master, kayo nga. Huwag kang mag-alala. Ayos lang, nandito ang master mo. Okay lang ba kayo? Ayos lang. Master, okay ka lang? Hindi ko akalain na may malakas na kalaban dito. Sa lahat ng estrateya, ang pagtakas ang pinakamabuti. Master, huwag mo akong iwan. Saan ka tatakas? Hintayin mo lang, matutunaw ka at magiging dugo na lang. Tapos na! Tapos na! Hulihin ninyo siya. O nga pala, nasaan ang dalawa kong disipulo? Sila? Hello ma, may magandang balita ba? Yu Ching, yung magamang iyon. Pumanaw na. Paano nangyari ito? Ano bang nangyari sa dalawa kong alaga? Humanaw na sila. Ano? Ang buhay at kamatayan ay nakatadana. Hindi natin ito kayang kontrolin. Huwag ninyong sisihin ang inyong mga sarili. Ito ang nakatakda sa kanilang kapalaran. Ito na ang banal na anyong ninuno. Totoo nga, nagpakita ang ninuno. Ninuno ko. Ang pag-aalay ni Tien Tien para iligtas ang kanyang ina ay nakahikayat sa langit, ang walang hanggang kabutihan ng mag-amang ito, ang nagbigay sa akin ng banal na anyo. Ngayon, bumaba ako upang tulungan silang malampasan ang pagsubok na ito. Palaganapin ninyo ang kabutihan at punuin ang mundo ang pagmamahal. Ninuno ko. Molto. Anong multo-multo ang ingay ninyo? Aray. Buhay tayo. Hindi tayo namatay. Tian. Opo, naku, tinakot mo si Lola. Buti na lang okay kayo. Inay mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay pang muli. Buhay din ako. Yakap din ako. Aray ko. Aray.